Guys, ngayong araw na to ay pag-uusapan naman natin ang mga iba-ibang manifestation sa balat at sa iba pang bahagi ng katawan isang tao na merong HIV infection. Bakit itong naisipan kong topic? Kasi na-realize ko na ngayong panahon na to talagang tumataas at dumadami ang mga tao sa Pilipinas na merong o nagkakaroon ng HIV. Isip ko na magandang i-discuss to para maging aware yung mga kababayan natin na hindi porko ito ay kulugo lang, ano lang tayo, relax lang, no? O hindi porko ito ay dandruff lang, relax lang tayo. HIV stands for Human Immunodeficiency Virus, no? Pag nagkaroon ka ng virus na to, ang unang inaatake ng virus na to ay yung tinatawag na leukocytes o yung mga white blood cell na nasa ating katawan at pinuproduce ng katawan natin against mga infection. Ang nagkaroon ka ng HIV infection, lalaban yung katawan mo, no? Sa paglaban ng katawan natin, yung mga white blood cells na ito ang nag-stand as soldiers of our body to protect us against infections. Kapag ikaw ay nagkaroon ng HIV, yung unang ina-attack niya itong lymphocytes. Kapag in-attack niya to at lumaban ito, syempre para bang soldiers siya na nagbabarilan, may namamatay. Ganun ang nangyayari dun sa lymphocytes natin. Namamatay yung ibang lymphocytes dahil sa paglaban nila para proteksyonan lang yung ating katawan against HIV infection. And in the process, dadami silang namatay na at magkakaroon na ngayon ng mga reaction sa balat ng isang tao na merong HIV. Karoon ka lang ng mga manifestation kapag ang lymphocytes ay bumaba ng sobra-sobra, viral load mo, ibig sabihin yung dami ng virus na sa katawan mo ay tumataas. Pag bumababa yung CD4 count o lymphocyte count mo, ay tataas naman yung viral load mo o yung mga virus na nasa loob na ng iyong katawan. Well, if you have multiple sexual partners, you have sex with casual contacts, no, na hindi mo naman kilala, na-meet mo lang sa bar, nag-inuman lang kayo, nag-sex na kayo, then ayan, that is a possibility. If you do needle sharing, like for example, you do drugs and then you share the needles, then you can also develop HIV. Panganganak, no, kapag ang mother ay may HIV o kaya na-contaminate yung bata ng mga ibang mga equipments na infected with HIV, then you can develop HIV infection also. May tinatawag tayong stages ng HIV. Yung first stage, ito yung tinatawag na stage 1 or the asymptomatic stage. Ang makikita mo lang dito sa asymptomatic stage ay yung nakaroon ka ng mga kulani, no? Lumalaki yung mga kulani mo sa iba't ibang bahagi ng katawan mo at persistent ito, hindi ito nawawala. Kapag ikaw ay nag-progress na into stage 2, magiging symptomatic ka na. Usually, ang symptoms na ito includes sore throat, fatigue, headache, fever, bukod pa sa mga kulani na minensyon ko kanina, skin rash, no? Hirap sa paghinga minsan. Tapos nagkakaroon ng weight loss, nagkakaroon ka din ng mga sakit sa kasuan at saka sa mga muscle. Ayan. And sometimes it can also have a manifestation in your GI tract, no, or gastrointestinal tract in the form of diarrhea and vomiting. Ngayon, kung hindi mo pa rin ito ginamot, no, pupunta ka naman sa stage 3. Yung stage 3, mas malala na to. Kadalasang nangyayari sa pasyente na nasa stage 3, yung lagi silang pagod. In less than 50% of the day, during the day, no, lagi siyang natutulog. Tapos kung may weight loss sila na less than 10%, unexplained diarrhea more than 1 month na, unexplained prolonged fever for more than 1 month, tapos nagkakaroon ng mga puti-puti sa bibig, no, yung tinatawag na candidiasis. Meron din namang isang puti-puti na hindi fungal infection ang dahilan, kundi Epstein-Barr virus, yung tinatawag na oral hairy leukoplakia. Ang candidiasis nasa buong bunganga, yung sa harapan ng dila, pero ang oral hairy leukoplakia sa gilid lang ng dila. Pag hindi mo pa rin ito ginamot, mapupunta ka na sa stage 4. Ang stage 4 talagang grabe na. Kasi makikita mo yung pasyente, emaciated na, yung payat na payat, nanghihina, kahit maglakad lang, nahihirapan ng maglakad, no? Hindi na kayang tumayo minsan, madaling mapagod. Tapos kung may herpes simplex infection sila, kumakalat yung herpes simplex infection nila sa katawan. At nagkakaroon din sila ng progressive multifocal leukoencephalopathy, an infection of the white matter of the brain, producing clumsiness, yung madali nilang mabagsak yung mga bagay-bagay, madali silang matalisod, madaling matumba, yan, weakness or difficulty speaking or thinking. Tapos, nagiging severe na yung mga fungal infection. Kung dati dito lang yung fungal infection sa bunganga, pwede rin nang magkaroon sa ibang bahagi ng katawan, kagaya ng tenga, okay, mga kilikili, iba pang bahagi ng katawan.
Ayun. So, kapag yung warts mo ay biglang dumami at biglang naging malala, o kaya yung dandruff mo na dating dito lang, ay biglang dumami, buong katawan meron, magdalawang isip ka na. Okay? Ibig sabihin nung baka meron kang HIV. Tsaka kung may mga sakit ka na yung madali lang gamutin pero ikaw hindi ka gumagaling at nagpe-persist, then that is the time that you should consider HIV. Lalo na kung bata ka pa, tapos meron ka ng joint pains, meron ka ng muscle aches na nakikita lang sa matatanda na may arthritis, then you should consider a possibility of HIV infection, lalo na kung active yung sexual life mo. Well, first of all, practice safe sex, okay? Pag sa lalaki, they should wear condom. Pag sa babae naman, they should wear mga diaphragm or other things na pwede mag-protect sa kanila from the contact with the seminal fluid that is infected, no? At saka, syempre, you have to choose your partner. As much as possible, stick to one person, no? Para hindi ka masyadong exposed sa human papillomavirus at saka sa HIV. Meron tayong tinatawag na pre-exposure prophylaxis, 2 hours to 24 hours before having sex. Kailangan uminom ka na ng 2 tablets nitong gamot na to. And then, every time you have sex, again, after that first encounter, kunyari, nagsisex ka araw-araw dun sa the same person at naghihinala ka na may HIV ito, then you should take that tablet daily until 2 days from the last time na sexual intercourse kayo. Yun yung tinatawag na pre-exposure prophylaxis. At may tinatawag naman tayo na post-exposure prophylaxis. So, 72 hours or even earlier, the best is earlier. Kunyari, nag-contact ka, tapos nalaman mo may HIV pala siya. Uminom ka na kaagad ditong mga gamot na to. Huwag mo nang antayin yung 72 hours. Kasi yung 72 hours, yan yung protective period na pwede mo pa rin inumin yung gamot na yon at mape-prevent mo pa rin yung pagkakaroon mo ng HIV. Pero the earlier you start the treatment, the better, no? Kung kayo po ay may karagdagang katanungan tungkol sa HIV manifestation sa balat, no? At tungkol anything about HIV, you can just call this number. Ito po si Dr. Grace Carol Beltran, ang inyong dermatologist, gynecologist, at aesthetic surgeon. Like, follow, and share my account.